Siniguro ni President Bongbong Marcos na hindi ang Department of Public Works and Highways, DPWH, ang hahawak sa pag-o-audit hinggil sa flood control projects. Dagdag pa niya, iba-blacklist niya ang mga kontraktor na hindi maganda ang trabaho at lahat ng kasabwat ay kakasuhan. Ang hagupit ng La Nina at mga matinding pag-ulan naman ang ating binabantayan at pinaghahandaan. Mahigit 5,500 flood control project ang natapos na at marami pang iba ang kasalukuyang ginagawa sa buong bansa. So, noong 2024, all praises siya. Pinagyabang niya yung 5,500 flood control projects na nakalatag na at tapos na at ito daw ay panglaban sa La Nina at saka mga bagyo at mga baha. So, natapos yon after 1 week, nawala yung kanyang pinagdadaldal, nawala yung kanyang pinagyayabang kasi God's will, nagbaha ng todo at wala naman, sabi ng taong bayan, paring Eli, paring Hado, nasaan yung 5,500 projects? Bakit walang sumalanta sa baha na todo-todo at saka sa ulan? Bakit nalubog kami sa baha? Bakit? So, wala yan. Wala siyang reaksyon nun. Dapat pa lang noon, nung naprobahan na wala yung 5,500 projects, dapat nag-imbestigan na siya noon. Pumilos na siya. Hindi na dapat. Naghintay pa siya ng 1 taon. Dahil natalo yung kanyang, nabalahura yung kanyang mga kandidato, doon lang siya natauhan na wala na pala talagang trust and confidence ang taong bayan. 15% lang nga ang rating mo sa SWS at saka sa Pulse Asia. So, after the defeat, ngayon, dito sa SONA, tinitira na niya yung mga tao at the expense of yung mga kasabwat niya para magiging pogi siya, tinitira ngayon niya. Walang hiya daw ang mga kaharap niya, mga congressman at mga senador at mga public works official. Tara, game! Bango! Dahil we beat the germs with Bioderm. Para sa Be The Fresh moments, Bioderm Freshen. Ngayon, up to 12-hour long-lasting freshness na. Panatag kami dahil we beat the germs. With Bioderm! Nag-inspeksyon ako sa naging epekto ng habagat ng bagyong Krising, Dante at Emong. Kitang-kita ko na maraming proyekto para sa flood control ay palpak at gumuho. At yung iba, guni-guni lang. Huwag na po tayo magkunwari. Alam naman ng buong madla na nagkakaraket sa mga proyekto. Mga kickback, mga initiative, errata, SOP, for the boys. Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan, mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ano bang sinasabi nung yung mga nag-aaway? Tik-tik mo, pare. Ano ba yung mga gano'n? Nek-nek mo. Nek-nek mo. Tik-tik mo. Nek-nek mo, Marcos. Bakit ngayon lang? Bakit noong July mo lang? Noong July of last year, nag-SONA ka, naprobahan na, paring Eli, di ba? Naprobahan na walang silbi yung pinagyabang mong 5,500. Bakit hindi ka? Bakit kailangan mo pang hintayin yung SONA ng 2025 para pahiyain mo? Pahiyain mo yung mga tao. Bakit hindi mo pinahiya din yung sarili mo? Kasabwat ka dyan Ikaw, siya na pumirma, siya nag-release ng budget. Ikaw nag-release. In fact, sabi pa nga ni Toby Chanko, nirelease mo 110 billion Na iniwanan mo na lang 90 billion, nirelease mo.
Ah? And yet, sinasabi mo na ngayon, ay, labas ako dyan, kayo lang ang may kagawan yan. Ano masabi mo dyan, Baling-ado? Na Noong 2024, naghuhugas ng kamay itong kumag na bangag na ito. July 2024, okay. Ha? Okay. Daming pera. Ha? Huwag mo sabihin hindi niya alam na hindi naman pupunta sa flood control yun. Ipakita na natin yung magkano yung ginastos. magkano yung magmula noong 2022 hanggang 2025. Magkano ang flood control na nakalaan sa budget at pinirmahan mo ang from 2022, 2023, 2024, 2025. Oh. Ha? 1.194 591,902 trillion. Ha? Oh. Bakit mo pinalusot yan? Ha? Marcos Jr., bakit mo pinalusot? Tapos ngayon, Pirmado mo yan. sasabihin mo, nagoyo ka? Ha? Sabihin mo, itong mga taon, mga kakampi mo at yung isa dyan, hinihiraman mo pa ng helicopter Pinagyaban pa, kumpare ko yan Sinabi pa sa akin, nagustuhan mo daw yung helicopter na, yung Italian ba or French-made helicopter. Parati mo daw ginagamit yan Sinasabi sa akin ni Mr. Saldico So, kaya nga napalapit itong kumpare ko doon sa isang kumpare ko naman na ang pangalan ay Martin Romualdez. Parang Matt and Jeff na sila. Doon pa lamang sa umpisa pa lang ng pagkatapos ng proclamation, Matt and Jeff na yung Saldico at saka Martin Romualdez. Tuwing pupunta sa Malacanang, sama si Saldico. At napromisahan na since napagamit yung helicopter at magamit yung mga eroplano, sigurado magiging court general or chairman ng Committee on Appropriations, paring Eli. Anong masasabi mo dyan tungkol dyan, paring Eli? Pero dito talagang ang issue rito, di ba, sa flood control, talagang dapat mabigyan ng hustisya ang taong bayan at mapanagot yung mga dapat dito. At pero sa ngayon ay ito umpisa pa lang naman ito Ito ina-anunsyo niya yung natapusin mo muna. Pero ito paumpisa pa lang Ibig sabihin dapat sa umpisa pa lang tama na ang direksyon. At ngayon nga mismo may mga nagbabanggit. Sino ba dapat talaga mag-imbestiga? Pero pakita mo na natin yung tayo. Nag-umpisa na siya ngayon, binibisto niya yung mga kasabot niya. Ito, pakinggan natin muna ito. President Marcos flagging what he calls unusual patterns in some of the country's flood control projects. This morning, he presented government's initial assessment behind the persistent flooding in the country. Marcos noted 545 billion pesos have been spent on nearly 10,000 projects in the past 3 years alone. But he says many of these projects share the same contractors and prices. He also pointed out the mismatch between flood-prone provinces and areas with the most projects. Marcos also revealed nearly 20% of the costs of the projects went to just 15 contractors. But when asked about the possible involvement of lawmakers in alleged corruption and flood control projects, this was the president's response. Wala na po talaga tayong investigative journalist ngayon dito sa Pilipinas. Trabaho niya yan. Look it up. We are going to look at it also. But it will be premature for me to name names. We have to clean our ranks. This is, it might be a little painful. Baka masangkot dyan yung mga tao na malapit sa atin. Ngunit kahit malapit sila sa atin, mas malapit naman siguro sa puso natin yung taong bayan. Kaya sila ang unahin natin. Mayak-yak ako. Lek-lek mo, Marcos, malapit sa yung taong bayan? Dapat iproba mo muna na paano ka lalapit sa taong bayan
only one way that you can be closer to the people is to prove that yung inanunsyo mo na mga contractor ay ma-identify mo at maimbestigahan mo. Ang numero 1 dyan yung SunWest, yung Gardiola, yung La Suerte, pag-aari ni Momo. Hindi mo ba alam lahat yan? Mga chairman pa ng Committee on Public Works yun si Momo, tapos contractor. May nagsabi sa akin yung La Suerte na mayroong project sa Surigao. Ito titingnan ko yung may nagsabi sa akin dito. So, kanyang kumpanya, La Suerte. Tapos siya ang chairman ng House Committee on Public Works. At nakakuha ng napakalaki-laki. Ito. Sa Surigao del Sur. Ito, JM Luciano Construction Incorporated, Surigao La Suerte Corporation. 175 million. Maliit lang na bayan na probinsya. Surigao del Sur. Yung La Suerte, ang may nagsabi sa akin, allegedly, pag-aari ni Congressman Momo. Ito si Momo, may conflict of interest ito Undersecretary ito dati Tapos nag-party list. Tapos may mga balita pa ako na nung eleksyon na natalo niya yung former congressman, 1 billion ang ginastos ni Momo. Pare. Saan galing pera? 1 billion? Kaya nga, mayroon siyang La Suerte. Ito pa. Dito sa ano naman, may mga ito, 109 million. Sa doon din sa Surigao del Sur. Ang dami ilang bilyon yung nasa Surigao del Sur. Ito naman 4 million La Suerte, Surigao La Suerte Corporation. Itong La Suerte talagang maswerte kasi ang may-ari congressman at chairman pa ng Committee on Public Works. Swerte, tapos source pa ng information from Ted Pailon. Tapos siya ang mag-iimbestiga. Paano ba? Siyempre, nag-imbestiga ng ating kaibigan na si Terry Ridon, napakabilis, only for the purpose of covering up. Kasi pinatawag ni Ridon kaagad si Bunuan at gumawa na kaagad ng cover up. Wala daw siyang alam. Senaryo yung kaagad. sinabi daw nung political blogger ay hindi daw totoo. Sinabi na ni Marcos Anong sinabi ni Marcos? 545 billion kinorner. 100 billion kinorner lamang ng 15 contractors. Nandyan yung Gardiola, nandyan yung SunWest, yung Saldico. Yung best friend ni Speaker Romualdez, si Saldico. Kasama dyan. So, nagre-rigudon lang si Terry Ridon. Nagre-rigudon lang yan. Wala namang katuturan yan kasi... Bobo naman yan. Alam mo kasi si Terry Ridon, dieta yan for so many years. So gustong bumawi. Wow. Gustong bumawi agad. Sabihin siguro ng kontraktor na ipapatawag niya, boss, ang lagay ba boss? Wag mo muna ako ipatawag. Tayo mag-usap na lang tayo dito sa tabi-tabi. Sasabihin yan Bukas si Bunuan, nagmatrikula na nagmatrikula na siguro. Kasi... tapos sasabihin ni Marcos, yung Bunuan daw, sabi ni Lucaret, the President still has a trust and confidence in the Secretary of Public Works. Kalokohan. Dapat, ang una niyang gawin, dahil involved si Bunuan dyan, o at least yung opisina ni Bunuan, preventive suspension muna si Bunuan at the very least. Ito, anong sinasabi nitong Manny Bunuan na ito?
are not banned daw. Politicos who are contractors themselves are not banned from bidding. Yung mga kamag-anak. Oo. Yung mga kamag-anak, yung mga kapatid, yung mga anak are not banned from So, bidding. hindi pala bawal. Hindi pala bawal. Oo. Ay, hindi niya pinagbawal. Hindi niya pinagbawal. I think ito nga kasi, the findings that the President sinabi niya kahapon were based actually dun sa binigay naming listahan as he instructed us to submit lahat ng mga completed flood control projects na natapos namin from the July 2022 up to May 2025. So, nandun lahat kasi yung mga details na pinadala namin. But even with that, actually, sa department, I have already dispatched special teams actually to look into all these flood control projects. Kasi yung data na binigay namin are actually yung monitoring information only, no? But the actual conditions of projects hindi ho kasama dun sa information na yon. So, I think ang importante dito is ma-validate din namin sa field kung anong status yung mga projects na ito. Opo. Pero hindi ba weird yun, Secretary, na ang nakakopo ng 20% ng proyekto ay 15 kontraktor? Ibig sabihin sila lang paulit-ulit. Sila palagi nakakakuha. Oo. Well, ito nga titignan din namin how this came about, no? Kasi, so the President has noticed that 20% in value, no? 20% of the amount napunta sa 15 kontraktor. So, Opo. well, as we pointed out, there are actually 9,855 completed flood control projects during the reporting period na binigay namin. But certainly, we'll have to look into bakit 20% of the value, 500 billion megit, nakuha dito sa 15 contractors din. Sabi ni Bunoan, nag-dispatch na daw siya ng mga investigator. Special teams. Special teams. Hindi kaya ang purpose nun ay ayusin yung mga papeles, pagtakpan yung mga bidding, pagtakpan yung mga yun ang purpose para pag-investigasyon na malinis na. Isn't that the way it should be? Para for protection. Baka sabi ni Marcos, Manny, lakad ka na. Kasi, kunyari, titirahin ko dito, pero protektahan mo yung mga kaibigan natin. Ayusin mo yan. Hindi ba ganun ang usapan? Ayusin mo yan. Kasi kung ikaw, lek-lek mo, Marcos, kung ikaw ay talagang seryoso, na gusto mo talagang makita at maprubahan na yung pinagyayabang mo doon sa speech mo at pinapahiya mo yung mga pumapalakpak doon at pinipraise ka ng taong bayan na gumagalaw, dapat ipakita mo. And the first thing that you should do is not to mobilize the DPWH. Instead, you should have come up with an independent body to check. Dapat Antimano, preventive suspension si Bunuan. Yung magnanakaw, yun din mong pinag-imbestiga nung nakaw na nangyari. Magsalita kayong dalawa, mga kumpare. Ewan ko kayo. Tama kayong pinaggagawa ni Marcos na nag-mobilize na si Bunuan para daw ma-check yung mga projects. Tama ba yun? Ewan ko kayo, pero ako hindi naniniwalang hindi kasabwat si Bunuan dyan. Isa sa mga dyan, galamay sa executive branch. Opisina niya nagkukonduct ng bidding. Nagpo-provide ng funding yung house. Pagdating ng ay sus Mario Joseph,
in a proper Merry-go-round tayo rito, in a proper investigation. Marami tayong mai-share diyan. Mayroon akong isang kaibigan na congressman, lumapit sa akin at kinausap ko yung bata-bata nung namumuno dyan sa Kongreso. Nabigyan siya kaagad ng flood control project. So, pinupulot lang nila. Pero mayroong sige, ibigyan, pero ang lagay ba? Di ba? So may SOP pa rin. Oo, of course. Kaso, mahina yung congressman na yun, inagaw pa ng gobernador. Yung kanyang project. Loko-loko yung gobernador dyan sa kanyang distrito. May mga bataan din, modus operandi pala dyan sa gobernador na yan, na yung kanyang mga tagabigay, mga kontraktor. At in-intercept lang kaagad yung proyekto na punta doon sa kontraktor ng gobernador. For the understanding of our listeners, meron ba kayong anatomy kung how much percent goes to like that? Pare, ganito yan eh. May breakdown ba tayo? Ganito yan eh. Ang setup dyan, yung small committee na sinasabi ni ng Congress, small committee ng Congress, Toby Chanko, yun ang may say. Itong pinakapangulo na bataan nung pinakamataas dyan na opisyal sa House of Representatives, minensyon na nga ni Marcos yung kanyang kumpanya eh. Araw sa ano ba yung araw sa ano ba yung West Tagalog? Kanluran. Araw sa Kanluran, yun ang pangalan ng kontraktor na yan. Southwest. Araw sa Kanluran. Yun ang nagkakamada. Mayroon siyang dalawang ahente. Yung isa party list congressman, yung isa dating party list pero chairman na ngayon at saka district congressman na. Wow. Yun ang nagdi-distribute sa mga contractors. Alam mo, tawag dyan, parking. Halimbawa, ako, congressman ako. Mayroon akong sariling project. Pero, sasabihin ng contractor, boss, pwede ba ako dyan? Pwede ba tayong makakuha ng listahan mo? So yung congressman na bata niya yung district engineer, gagawa ng mga listahan ng flood control. 100 million flood control in this particular barangay, 100 million flood control. So, palagay natin, 500 million. So, sabihin ng contractor doon sa dalawang assistant ng may-ari ng Kanluran, araw sa Kanluran, itong dalawang sidekick niya, yun ang mag-aano doon sa kontraktor. Pa-parcel out. Kaya makikita mo sa sinasabi ni Marcos, yung mga contractors ng mga favorite ditong dalawa, sila rin kasali. Itong si Gardiola, kasali yan eh. Ang daming projects yan eh. Kaya nga nakakabili ng helicopter yan, nakakapatravel ng kanyang, alam mo na, nagsasapari pa eh. So, yun ang nagdi-distribute. So, ang ano dyan, 25% kaagad. Kanino yun? 25%? Dito, sa grupo? Sa grupo. Okay. Tapos, yung congressman na nag-request sa kanyang district engineer na magbigay ng listahan kasi ipa-parking, ang tawag niyan, parking doon sa kanyang distrito. 5% yun. Between 3 to 5%. So 30% na. 30% na. Walang kahirap-hirap siyempre, yan.
yung contractor kikita pa. O siyempre babayaran din ng ang contractor, kikita din between 50 to 20%. Babayaran yung bidding committee. Yung chairman ng bidding committee, yung district engineer, bibigyan niya. Kaya baka 30-20% na lang yung mapunta sa project. So substandard talaga. Substandard. Tama nga si Mayor Magalong, I agree with him yung mga sinasabi niya na these are how things are being done. So, kaya sila Lacson, nasasabi niya na itong 2025 is the most corrupt budget ever. And sinong nagpirma? Sinong nagpirma sa most corrupt budget ever? Si Marcos Jr. Pero alam ko na delay pa ang signing niya, di ba? Inayos pa sa kanyang. Kasi nagyabang siya sa madlang people na I have the veto power, I will veto. Pero mukhang naayos na. Pinsan, sabi nung isa, pinsan, huwag masyadong lakihan yung dahil madiskaril yung impeachment kay Inday Sara. Mayroon na tayong nakalaan dyan. So sabi, pinsan, 21 billion lang ang tanggalin mo para pakitang tao. Pirma naman yung bobo na yan. Di ba? Ganun ang nangyayari, paring Ado, paring Eli. So, nalabas pa rin yung 25. Pero sasabihin ni Toby Chanco, hinol daw ni Marcos. Ito si Toby, panay tira kay Martin, panay tira kay kasi pinaprotektahan niya si Marcos. So, baka siya pumalit. When in fact, Marcos and the other guy are the ones. Sino ang dalawa?